Ano ba naman yan? May notice na sa tubig. Dami ko pang gastusin. Mabuti pa, patigilin ko na to si Justin. Umurblem na ako sa mga bayarin. Ay, sakit na ng ulo ko. Justin! Halika nga muna, saglit! Oo, ate. Bakit po? Namumroblema na ako sa mga bayarin. Simula ngayon, hindi ka na mag-aaral. Titigil mo na yung pag-aaral mo dahil napapagod na ako kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa upa, sa kuryente, sa tubig. Ba, ate. Isang taon na lang eh. Tsaka gusto ko makapagtapos para may pangarap ako eh. Pangarap? Sa tingin mo, mabubusog tayo ng pangarap mong yan? Ikaw na nga tong anak sa labas, ikaw pa yung may gahanang mangarap. Kapal naman ang mukha mo. Pasensya na po, pero gusto ko makapagtapos para may magandang buhay sa hinaharap. Eh, Justin, kung ipipilit mo yung gusto mo, magugutom ka. Anong gusto mo? Lahat ng kinikita ko sa'yo lang napupunta? Ate, maawa ka naman. Walang pambayad ng tuition, tsaka isang taon na lang naman eh. Eh di ibig sabihin, maghanap ka ng trabaho para makatulong ka dito. Hindi pwedeng mag-aaral ka pa kasi si Jaylin nag-aaral pa, pinag-aaral ko ano. Ako lagi namumroblema sa inyong dalawa. At isa pa, hindi habang buhay may aasahan ka, Justin. Ano ka, siniswerte? Pero ate, baka naman pwedeng pag-isipan mo muna. Kasi sayang yung pag-aaral ni kuya eh. Pwede ba manahimik ka, Jaylin? Kung naaawa ka dyan kay Justin, di ka magpaaral. Eh gusto ko lang naman makatulong kay kuya. Siya, sige na. Wala talagang magagawa. Tatrabaho na lang ako. Ayan, madali ka naman palang kausap eh. Dapat lang talaga magtrabaho ka, magharap ka ng trabaho dyan. Magtatanong-tanong din ako kung kanino pwedeng mag-apply dito para madali ka magkameron ng trabaho kasi may notice na yung tubig natin, mapuputulan na tayo, ano. Eh ate, hindi ka ba makapagtrabaho? Jillian, pinagsasalitaan mo ko ng ganyan? Eh kanino ba naubos yung pera ko? Di ba sa inyo din? Kaya mabuti pa, tulungan ako ni Justin. Pasalamat ka nga, nag-aaral ka pa eh. Baka gusto mo, patigilin din kita sa pag-aaral, maghanap ka na lang ng trabaho. Pwede ba umalis na nga kayo? Kuya, pagpasensyahan mo na yung inasal ni ate. Okay lang yun. Sanay na rin naman ako eh. Eh, hindi naman kasi ganyan si ate noon. Simula nang nawala lang si nanay at tatay, tsaka siya naging ganyan kasi napunta lahat sa kanya ng mga gastusin, mga responsibilidad, kaya naging ganun siya. Alam ko naman yun, tsaka kaya hindi ko rin siya masisisi. Eh, nahirapan din kasi siya minsan, hindi lang niya nasasabi, kaya ganun na yung naging reaction niya. Kahit ako, naisip ko kung paano niya kinakaya lahat ng gastos. Eh, pero hindi pa rin naman tama yung tawagin kanya kuyang anak sa labas kasi masakit din naman yun. Masakit. Pero wala man akong magagawa, tsaka totoo naman tingin niya sa akin, pero kailangan ko na siguro rin tumulong. Pero kuya, napakabait mo naman dun kasi ikaw na yung nasaktan, ikaw pa rin yung umiintindi kay ate. Pamilya ko pa rin kayo, tsaka ayaw maging dagdag na problema dito sa bahay. O siya, Jaylin, pumasok ka na dun sa bahay. Baka talo pa magalit sa atin pag nakita kang kinakausap ako. Justin! Oh, ate Cha, ba't nandyan ka pala? Nako Justin, nandito ako para paalalahanan ka. Buti naman may trabaho ka na. At least, meron tayong pagkukunan ng bayad sa upa. Ayusin mo yung trabaho mo dyan, ha? Baka mamaya magalit si Ate Virgo. Buti pinagkatiwalaan kanyang tindahan na yan. Alam nga naman ate, gagalingan ko para hindi rin mawala yung tiwala sa akin, ate Virgo. Aba, dapat lang. Alam mo, bihira yung ganyang pagkakataon na magkakameron ka agad ng trabaho. Para rin sa atin to, para makabawas-bawas man lang sa mga gastusin. Oh, Justin, maigi pa. Kuha ka muna ng yun, yung meatloaf. At uulamin natin mamayang gabi. Wala tayong ulamin. Ate naman, ayoko naman mawala yung tiwala sa akin ni ate Virgo. Huwag mo naman kunin agad yung meatloaf. Aba, Justin, kung makapag-stricto ka naman, akala mo naman hindi pamilya yung bibigyan mo, sino ba makikinabang nun? Di ba tayo din, di wala tayong makakain. Anong gusto mo? Wala kang makain pag uwi. Kahit na ba, hindi naman to ate, at saka ayaw masira yung tiwala ng ate Virgo na kukunin mo pa yung meatloaf, wala pang bayad. Ano ka ba naman, Justin? Hindi naman malalaman ni Ate Virgo. Tsaka,
Depende na lang kung sasabihin mo. Aba, kaya itiko mo yung bibig mo para naman magkalaman yung tiyan natin. Ano, wala kang gagawin. Ang dami-daming pagkain dyan, ayaw mong kumuha. Eh, yung konsensya ko, tsaka mahalata pa ni Ate Virgo, tsaka nakakaya naman ate. Unang araw ko pa naman dito, ganun agad yung gagawin ko. Justin, makinig ka nga sa akin. Sinasabihan kita ng discard sa buhay, hindi mo ginagawa. Eh, siya kung ganun, eh di ano na lang. Babawas ko muna sa unang sahod ko para di naman nakakaya kay Virgo. Justin, di ka ba nag-iisip? Eh, magkano na nga lang isasahodin mo dyan? Ibabawas mo pa sa sahod mo. Eh, pwede mo naman kunin na lang. Hindi naman na mahahalata yun. Madami naman pag mga tinda dito. Hindi na mabibilang yan. Wala ate, natatakot ako. Ba't ka matatakot? Matakot ka kung sasabihin mo yun. Totoo. Kaya pwede ba kunin mo na at baka dumating pa dito si Virgo. Bilisan mo na. Tigas ng ulo nito. Papakainin kita ng kanin at asin ay. Oo. Bibigay ka naman pala. Ang dami mo pa sinasabi. O di salamat. At mayroon tayong kakainin. Meron kang maitutulong sa pamilya natin. Ayun, nagugutom na ako. Ay, Diyos ko, wala na palang bigas. Wala na, sasaingin na nung kakainin namin. Jaylin! Halika nga muna! Bakit? Nagpunas ako ng bintana. Jaylin, pumunta ka muna doon sa kuya mo sa tindahan. Tapos, kumuha ka ng 3 kilong bigas. Wala na tayong kakainin. Gugutom na ako. Pwede pabayad? Ano pa bayad? Alam mo, si kuya mo naman na nagbabantay doon. Eh, pakuhanin mo na lang yung kuya mo. Pero ate, Anong pero? Eh, nagawa naman na noon yun. Nakakuha na kami ng, nung inulam natin nung nakaraan. O, makakakuha ulit siya ng bigas doon. yun na nga. Parang mali naman yun eh. Jillian, pinapangunahan mo ba ako sa desisyon ko? Anong gusto mo, magutom ka? O gusto mo pagtrabahuin din kita katulad ng kuya mo? Di ba nabigay naman na sa'yo ni kuya yung sahod, yung buong sahod niya kahapon? Oo nga, binigay sa akin, Jillian. Pero kulang pa yun. Pambayad pa lang yung sa kuryente, wala pa din sa, bayad sa upa. Sige. Bilisan mo na, ano pa inaantay mo? Pumunta ka na doon, tagugutom na ako. Ano pa sasabihin? Di na lang sumunod. Oh, ba't ganyan mukha mo? Ba't ka nandito pala? Sabi ni ate, kumuha daw ko ng 3 kilong bigas. Nasaan ang pambayad? May dinala pambayad? Yun na nga, kumuha na lang daw tayo kasi ko naman doon nagbabantay. Wala, hindi naman na tama yun. Pag may nawala dito, siyempre akong pagbibintangan ni Ate Virgo. Hindi. Sabi ni ate, pag nalaman niya hindi ako pinakuha, magagalit yun. Kapag may nawalang paninda, di akong pagbibintangan. Di nawalan tiwala sa akin ni Ma'am Virgo. Kaya nga, natakot na rin ako kasi baka kapag bintangan ni ate Virgo. Pero kuya, anong gagawin natin? Hindi tayo kung ng bigas dito, umuwi ka na. Magagalit nga si ate. Ayaw na magalit. Kaysa naman ako yung mawala ng trabaho, tsaka mawawala pa yung tiwala sa akin ni Ma'am Virgo. Tara, samahan kita. Uwi na tayo. Tara, kausapin natin si ate. Tara. Gutom na ako. Tagal naman ni Jaylin. Uutusan lang ka. Ate, walang Oh. bigas. At bakit wala? Ate, hindi na tayo pinapagawa mo sa amin. Kapag pinagpatuloy ka pa yan, mawala ako ng trabaho, mapapahamak pa ako. So, Justin, sinasagot mo na ako? Paano hindi kita sasagutin? Mali-mali naman yung pinapagawa mo sa amin. Kabata-bata pa namin, tapos kami na umangako ng responsibilidad. O bakit, Justin? Kung makapagsalita ka, akala mo naman tunay ka naming pamilya. Baka nakakalimutan mo. Anak ka lang sa labas, ha? Huwag mo ko sinasagot ng ganyan. Ate, mali naman kasi pinapagawa mo kay kuya Isa ka pa. Parehas lang kayo, walang silbi. Alam nyo, kaysa sagot-sagutin nyo ako, baka gusto nyo palayasin ko kayo dito. Alam mo ate, taas na taas ng respeto kasi, pero yung pinapagawa mo sa amin, nakawala ng respeto yung ginagawa mo eh. O bakit? Justin, kahit naman makulong ka, di ka naman makukulong, di ba? Kasi bata ka pa. Ikaw, tinuturuan lang kita kung anong discarding gagawin mo sa buhay mo para makatulong dito. Hindi yung, aasa kayo sa akin lahat. Diskarte? Anong diskarte yun? Maling-mali. Abang maling-mali. Ang mali, yung nagugutom tayo, kaya nga pinapagawan kita ng paraan para kumuha ng pagkain dun kila Tibergo eh. Tsaka nung isang araw,
Halatang halata ni Ate Virgo na ba't daw konti-konting benta pero ang dami nawawalang mga paninda. Nakukonsensya na nga ako, gawa na ikaw naman tong nag-aano doon. Eh di pwede ka naman magdahilan na. Ano, wala kang gagawin? Ano dadahilan ko doon? Ako yung nagtitinda, di ako yung mapapahamak. Justin, nakaligtas nga tayo nung kumuha ka nun. Eh di dahilan mo na lang ulit. Tsaka ate, ba't hindi ko yung nagtatrabaho? Tsaka inaasa mo sa amin lahat. Oh, Justin, kung sagot-sagutin mo na talaga ako, wala ka ng respeto sa akin ah. Bakit ate? Ako ba nirespeto mo? Na kahit nga sinasabihin mo kung masasakit na salita pero tinatanggap ko. Kasi ayaw magipabigat sa'yo eh. Pero anong ginagawa mo sa amin? Na imbis na ikaw yung magturo sa amin ng tama pero ikaw yung gumagawa ng mali. Ba, Justin, tindero ka lang ah. Kumikita ka lang ng gatiting. Kala mo kung sino ka na kumuha ka magsalita sa akin. Ate naman, sobra ka na eh. Tinutulungan na nga tayo ni Kuya Justin, ganyan ka pa din. O bakit, Jaylin? Isa ka pa kakampihan mo pa yung Justin na yan? Pwede ba wag mo nga ituring na kapatid yan? Kasi kapatid lang naman natin yan sa labas. Wala naman yan maitutulong dito sa atin eh. May itulong man, gagaunti lang. Sobra ka na, Ate Cha eh. Mali naman yung pinagsasabi mo eh. Bakit ako magiging sobra? Ginagawa ko naman to para sa pamilya natin, para makakain tayo. Ikaw nga itong panganay pero di ka makapagtrabaho. Ang kapal ng mukha mo magsalita sa akin. Kayong dalawa, mga wala kayong utang na loob. Hindi nyo ba alam na ako ang nagpapakain sa inyo nun? Excuse me. Sino ka? Magandang hapon. Ako po pala si Atty. Fe. Dito po ba nakatira si Sir Justin? Ako po yun. Bakit? Bakit? Bilang kanyang private attorney. May nabilin sa akin ng inyong ama. May iniwan kasi siya sa akin titulo at mga ilan-ilan niyang ari-arian tungkol sa nag-iisa niyang anak ni si Sir Justin. Ano? Ba't kay Justin? Kami ang tunay na anak. Kapatid lang namin yan sa labas eh. Ate, matay mahimik ka nga, ingin mo dyan eh. May kailangan lang pa akong linawin sa inyo. Ayon po dito sa dokumento na hawak ko at mga records na hawak namin, si Justin po ang tunay na anak ng kanyang ama. Teka lang, paano nangyari yun? Sabi ng tatay namin, kami ang nag-iisang pamilya niya. Kaya nga nagulat kami nung meron akong kapatid sa labas eh. Walang galang na po. Bago po kasi pumanaw yung client ko, bale, dito po nakasaad dito sa legal na dokumento. Nakalagay po dito lahat na kung kanino lang po mapupunta lahat ng ari-arian ng client ko. Teka lang, paano mangyayari? Paano kami ni Jaylin? Sir Justin, mabuti pa po siguro na pirmahan nyo na lang po itong mga dokumento para legal po namin may papasa yung mga ari-arian ng iyong ama. Teka lang ma'am, wala ba man lang binigay sa amin kahit konting pamana yung tatay namin? Pasensya na po ma'am kasi kung ano lang po yung nakasaad dito sa legal na dokumento, yun lang po yung susundin ko. Mabuti pa, Sir Justin, asikasuhin ko na po ito, mauuna na po ako. Sige po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat. Justin, mabuti pa tayo nang lumipat dun sa bahay na bahay nyo. Sa bahay mo. Lipat na tayo kasi pangit dito eh. May gina dun tayo sa bahay mo. May ari-arian kang maganda pala eh. Anong lilipat? Kung naging mabuting kapatid ka lang sa akin, edi sana kasama kita sa paglipat ko. Hindi mo man lang ako tinuring na kapatid. Justin, pagpasensyahan mo na si ate. Kasi nasabi ko lang naman yun. Kasi syempre, gugutom tayo dito. Tapos, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad ng upa. Syempre, kung aalis ka, paano naman kami ni Jaylin? Hindi ate. Tsaka si Jaylin lang pala isasama ko. Kung mag-stipend sa'yo, baka turuan pa yun ng kung ano-ano tsaka mga mali. Ikaw kasi ate, yan tuloy. Nakakalma ka na sa mga pinagagawa mo. Teka lang, paano naman ako? Sino tutulong sa akin magbayad ng upa dito? Di matuto ka. Matuto kang magtrabaho mag-isa mo para masanay ka naman. Tsaka lagi mo na lang kaming inaalila dito. Di ka magtrabaho mag-isa. Justin, patawarin mo naman ako. Hindi ko kasi, iniisip ko lang naman kasi yung kapakanan natin sa araw-araw. Sana naman, huwag kang magalit sa akin. Tsaka, kung makapagsalita ka naman, porket alam mo may mamanahin ka, ganyan mo na ako itrato. Kung naging mabuting kapatid ka lang sa akin, hindi sana kasama ka.
Pero hindi mo man ako tinuring na tunay na kapatid. Pero ate, salamat pa rin dahil kinupok mo ko. Pero kung naging mabuting kapatid ka man lang sa akin, hindi sana, pinagtiyan kita sa mga ari-arian ko. Tara na, Jaylin. Kunin mo na yung gamit mo, alis na tayo. Jaylin, iiwan mo ko dito. Kaysa naman matuto pa yun sa ugali mo. Mabuti pa sumama na sa akin yun para maging mabuti naman yan. Sana ate, pinahalagahan mo yung mga taong tumutulong sa'yo. Jaylin, hintayin lang kita sa labas ha.